Ayan mga idol, welcome po muli sa ating channel. Ito po muli ang inyong likod. Si Boyet ay muling bumabati ng isang magandang hapon. Bueno mga idol, nawa nasa mabuti kayong kalagayan saan man kayong panig ng ating bansa naroon hanggang sa mga oras na ito. Ang paksa ng ating tatalakayin, may kaugnayan pa rin ito sa mga napapanahong issue tungkol dito sa kabilang panig na kampo ng mga Duterte. Meron tayo napanood sa kapwa natin taga social media na gustong tumugon doon sa mga hamon na pagbabanta nito mga Duterte tulad ni Baste. At nananawagan nga siya na kung talagang matatapang daw mga Duterte, magharap-harap sila at patunayan yung kanilang sinasabi. Ayon pa rin sa tao na napanood natin sa kapwa natin social media, inahamon niya ang pamilya Duterte mula kay Baste, kay Pulong, binanggit niya isa-isa. Kahit magpirmahan daw sila ng kasulatan, matalo o manalo, sino man ang matalo, sino ang manalo, walang pananagutan sa batas. Kumbaga, ang ibig ata niya sabihin, halimbawa, sa buhay at kamatayan, kung manalo siya, mapatay niya mga Duterte, wala siya pananagutan. At kung siya naman ang madali o mapatay ng mga Duterte, wala rin pananagutan ang mga Duterte. Kasi tila ayon sa kanyang mga binanatang pananalita, punong-puno na raw siya at pundim-pundi na siya dito sa ginagawa ng mga Duterte. Lalo na yung mga pagbabanta sa ating Pangulo. Ngayon, gusto niyang saluin yata yung banta. Na sabi nga niya, kung isang ulo lang ang kailangan nyo, ako marami. Isipin mo yun? At tukang itong taong ito, hindi nagbibiro sa kanya mga binitawang salita. Ayan siguro, iniisip ng taong yon, gusto niya subukan kung talagang may ikakasa itong mga Duterte. Halimbawa si Pulong, si Baste, o sino pa man. Pati nga si Bato, hinamon niya Sinasabit niya pa si Robin. Pati si Boy Sili, may mga binanggit sa mga pangalan. At sabi niya, ikaw lang daw, nag-aantay siya na mag-reply doon sa kanyang hamon. Ngayon, ang ating mga kinaukulan sa gobyerno o sa ating mga batas, dapat hindi na yan hahantong sa mga ganyang pangyayari. Dahil nga, ang punto de vista niya, sawa-sawa na siya sa mga ganong pagbabanta. Kaya gusto na niyang i-call. Kahit daw magpirmahan ng kasulatan, gawa ng Supreme Court, binanggit pa niya Hindi natin masisisi yung mga ganong uri ng tao na siguro sagad na, napuno na sa mga pagwawalang bahalang nangyayari nitong ating pamahalaan patungkol sa banta sa ating Pangulo. May point of vista rin siya kasi nga hindi naman ordinaryong tao yung binabantaan mo Isang kilalang mataas na opisyal sa ating bansa, babantaan mo. O, di ba? Yun ang parang punto de vista na gusto niyang mangyari. At gusto niyang i-call. Ayun, sabi nga niya, doon sa kanyang talumpati, inaantay niya yung reply nung kampo ng mga Duterte. Dahil nga, para daw masubukan kung hanggang saan ang tapang ng mga ito. Napanood natin yan doon sa isang kapwa natin vlogger na
nagbibideo, kumbaga parang hinighlight lang niya yung video ng tao. Sensya na kayo at hindi ako marunong gumawa ng ganung klase, kaya hindi ko maipakita sa inyo yung sistema. Naikukwento ko lang dahil nga sa napanood ko. Kaya yan, ang masasabi ko lang, sana itong kabilang panig tumigil na sa kanilang mga ganong sistema ng mga pagbabanta at iba pa. Dahil may mga taong desididong saluin yung kanilang hamon o yung kanilang pagbabanta Kaya yun, napag-uusapan at pagkukwentuhan lang naman natin dahil nga siya na rin ang may sabi, i-share daw yung kanyang video kahit saang plataforma ng social media o kahit sa mga mainstream media para daw makarating sa mga pamilya nitong mga Duterte na kanyang nais harapin. Pero yan, kung tutusin lang, parang kung ako lang tatanungin, hindi rin dapat makialaman kung sino man sa usapin ng mga ganyang batas. Ang batas na may kaukulang karapatan para sa ganyang mga sistema. Hindi ang kung sino pa mang tao. Kaya yung taong yon, kung ano man ang kanyang plano, may karapatan niya rin yun. Pero kung ilalagay sa legal, wala siyang karapatan. Para ilagay niya ang batas sa kanyang kamay. Maski sino, di ba? Walang karapatang ilagay mo ang batas sa sarili mong mga kamay. Maliban na lang siguro kung ikaw mismo ang target at nanganganib ang iyong buhay, pwede mo nang gamitin ang sarili mong kakayahan kung meron ka mang kakayahan. O, di ba? Dahil sabi nga, sabi ng Diyos, laitin ka, husgahan ka, ano man ang gawin sa'yo, huwag kang gumanti. At gano'n ang ginagawa ng ating Pangulo. Hindi siya gumaganti. Dahil bakit? Sabi ng Diyos ako ang bahala sa kanila. O, di ba? Tama yung ginagawa ng ating Pangulo na hindi siya gumaganti. Dahil sabi nga ng Diyos, ako ang bahala. Pero, may pasubali rin ng Diyos. Sabi ng Diyos, ngunit, kung kukunin niya ang iyong buhay, patayin mo sa harapan ko ang masamang tao. O, di ba? Kaya yung pagpatay, may pagbabawal ng Diyos, may pag-uutos din. Anong sabi? Kung kukunin niya ang iyong buhay, patayin mo sa harapan ko ang masamang taong yan. Na ang ibig sabihin, ang kahulugan nun, ipagtanggol mo ang iyong sarili. May karapatan ka na ipagtanggol ang iyong sarili. Dahil nga sabi nga kung kukunin ang iyong buhay, na ibig sabihin, bukod sa pagbabanta, actual na, napapatayin ka, may karapatan ka nang ipagtanggol ang iyong sarili. O, di ba tama? Yun. Kaya yung ating idol na yun na matapang din, na gustong humarap sa mga Duterte, hindi naman sa natutuwa tayo na merong gusto magtanggol sa ating Pangulo, pero kung wala rin lang siya sa kaukulang kalagayan o wala siyang kaugnayan sa batas, ay sabi nga, huwag mong ilagay ang batas sa kamay mo. Wala siyang karapatan. Di ba? Sino man sa atin, ang sabi, huwag mong ilagay sa kamay mo ang batas. Ganon. Yan, napagkukwentuhan lang naman natin. Kaya lang, kung halimbawa nga, ikaw na nga ang mismong target, may karapatan ka, nilagay mo ang batas sa kamay mo. Bakit? Ay sabi nga ng Biblia kukunin ang iyong buhay. Laitin ka, apihin ka, ano man ang gawin sa'yo, ang sabi ng Diyos, huwag kang gumanti.
Ako ang bahala sa kanila. Subalit, sabi ng Diyos, kung kukunin niya ang iyong buhay, patayin mo sa harapan ko ang masamang taong yan. Di ba? May karapatan. Binibigyan ng pahintulot at karapatan ng ating Panginoong Diyos na patayin ang masamang tao sa harapan niya. Di ba? Kung wala namang kaukulang aksyon para sa iyo at hindi naman ikaw tinutukoy, wala kang karapatan. Malalagay ka sa alanganin at papanagutin ka ng batas. Kaya nga yung hamon niya ay magpirmahan daw ng kasulatan. Na ibig sabihin, kung siya man ang mamatay, wala pananagutan yung kabila. At kung siya ang makapatay, wala rin siya pananagutan. Pero sa batas natin, hindi papayagan ng batas natin na magkaroon ng ganung kasunduan o pirmahan. Di ba? Dahil ang batas natin, patas. Hindi sila papayag na wala kang karapatan na ilagay mo ang batas sa kamay mo. Di ba? Ay kung yung mga sarili na nga nating batas o sarili nating mga pulis o sundalo, pag nakapatay, pinananagot pa eh. Di ba? Sinasadya man o hindi ang pagkapatay doon sa tao, kahit siya ay nasa larangan ng batas, pinapanagot. Batas na yan ha. Pero pinapanagot kapag maling tao ang kanilang pinatay. Ngayon, kung mga kriminal at nasa akto ng sistema, wala pananagutan ang ating batas. Kagaya ng mga actual na pangyayari, hold-upan. Ganyan. Kabulan dahil sa isang pangyayari, may karapatan ng ating batas na sila'y tugisin at patayin kung kinakailangan. Di ba? Pero kahit na nasa batas ka, pulis ka man, sundalo ka o ano ka, kung maling tao ang papatayin mo at wala namang talagang krimeng ginawa para mo siya usigin o tugisin, papanagutin ka ng batas natin. Oo. Kasi nga, batas natin walang kinikilingan. Lahat. Kaya nga lang, napupulaan din ang ating batas dahil nga, sabi nga, ang batas daw natin may kinikilingan. Oo. Yun ang pagkaunawa ng iba dahil sa mga nangyayari. Pero kung tutusin, lalagay sa legal, walang kinikilingan ng batas kahit sino ka. Papanagutin ka. Nabanggit ko na nga, kahit pulis ka o sundalo ka, pag maling tao ang pinatay mo at walang kinalaman doon sa krimen, papanagutin ka. Maliban na nga, kung actual nga pangyayari at lumalaban yung inaaresto na sa panganib ang buhay ng mga pulis o ng mga sundalo, papatayin ka nila. Lalo kung may order na dead or alive. Di ba? Ganon. Tayo naman hindi naman tayo likas na nakakaintindi ng batas o marunong sa batas. Pero sa mga nakikita natin, napapanood natin, at mga napapakinggan natin sa mga ibang sitwasyon, may nakukuha tayong konting idea. Di ba? Pero pag ang Diyos ang pinasuri mo tungkol sa uri ng mga tao, dalawang klase lang ang hatol ng Diyos sa mga nagkakasala. Sinadya ba o hindi sinasadya? Nabanggit ko niya sa mga una kong video, ang batas ng Diyos, ang hindi sinasadyang pagkakasala ay kapatawaran. Pinapatawad yung hindi sinasadyang pagkakasala. Kasi hindi naman lahat ng kasalanan sinadya eh. Oo. Pero kung sinasadya, yung tinatawag na intentional, pinlano, yan, sinasadyang pagkakasala yan. Anong hatol ng Diyos dyan? Kamatayan. Kaya yung death penalty, kung paiiralin, walang nalalabag sa batas ng Diyos. Oo, batas ng Diyos yun eh. Ang kasalanang hindi sinasadya, sabi ng Diyos, kapatawaran. Ngunit ang kasalanang sinasadya, kamatayan. Oo, yan ang batas ng Diyos. At may mga bansang nagpapatupad yan kapag ikaw talaga nagkasala. Kamatayan. Buti na nga lang dito sa atin, wala nang death penalty. Oo. Kahit mabigat na naging kasalanan eh. Kasi nga,
tayo kasing mga Pilipino, iba kultura natin eh. Hindi kagaya sa mga ibang bansa na talagang ang batas-batas. O, di ba? Paano, salamat ng marami sa Meknis ng Talin, itong ating kwentuhan. Sinamahan niyo ako. Ha? At bago tayo mag-iwalay, muli binabati ko kayo ng isang magandang hapon. So, ito po muli ang inyong lingkod, si Boyet. Hanggang sa muli. Paalam!